Magandang araw sa lahat. The YouTube channel of the Fraternal Order of Eagles, Limbas Law Corner is back to once again render service in the field of law or pagbahagi ng aming kaunting kaalaman sa batas para sa sambayanang Pilipino. Brought to you by the Limbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region 2 sa pamamagitan ng inyong lingkod na isa namang abogado at isang profesor sa maraming law school sa ating bansa. Okay, the topic. Well, our topic tungkol ito sa karapatan ng mamamayang Pilipino, yung tinatawag na constitutional right, yung freedom of expression, and including the right of the Filipino people to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. Oh, bakit bigla itong topic na to? Naging political issue. Well, kanina kasi habang nanood ako sa television, isang commentator na ito'y respetado at kilala, sinasabi niya na tungkol nga sa issue ng yung ating mga sa budget sa Kongreso. Ang dami, ano pa, tungkol din sa yung People's Initiative sa pagsusulong sa pagbabago ng saligang batas. Ang sinasabi niya na ang mga Pilipino na matatalino din naman mag-participate daw sa laban sa pagtuligsa, laban sa pagbabago ng constitution, including yung mga hindi raw tama tungkol sa budget na ginagawa ng ating Kongreso. At pwede naman daw sumali ng mga aksyon ng ibang grupo at pwede rin through daw social media. Tama ba siya? Tama naman. Hindi naman masama yung sinasabi niya kasi peaceful process naman yung tinutukoy niya in the exercise of yung constitutional right to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances, including what? The right or the freedom of expression. Okay, naalala ko tuloy kasi tungkol sa saligang batas na babaguhin, naalala ko during the regime of Cory Aquino administration. Pag-upo nila in 1986 after the EDSA Revolution, siyempre, binaliwala nila yung 1973 Constitution. Binaliwala, ibinasura. Bakit? That was a revolutionary government. And that is why the Cory Aquino administration immediately drafted the so-called freedom, the 1986 Freedom Constitution. Yun ang naging gabay nila para sundin ng mga iba't ibang ahensya at opisyal ng gobyerno. At nagkakaroon din ng 1987 Constitution, yung saligang batas kung saan ang lahat ng ahensya ng gobyerno, lahat ng mamamayang Pilipino, lahat ng batas ay dapat sang-ayon sa ating Constitution or not contrary to the 1987 Constitution na ngayon balak ng babaguhin. Well, okay lang naman kung talagang baguhin sa kabutihan ng bansa. Kaya lang yung mga hindi pagsusunod sa saligang batas, iginagaya din yan ng ibang mga mamayang Pilipino. Halimbawa, isang korporasyon or association. Sabihin ng mga opisyal, bylaws lang naman yan. Remember, yung bylaws, iyon yung gabay na batas, saligang batas ng isang korporasyon or association. Kaso may mga opisyal pa ng association mismo or korporasyon sasabihin, pwede namang hindi natin sundin, pwede namang hindi baliwalain, pwede namang baliwalain yung bylaws. Ito naging ugat tuloy ng maraming hindi pagkaunawa ng mga maraming mamayan sa ating bansa, yung hindi pagsunod sa ating 1987 Constitution and other laws, napasama pa yung mga corporation or association, pati ba naman ng bylaws, hindi rin nila susundin. My goodness, hindi po pwede yun. Remember that this country is a country of laws, not a country of what? Dictatorship. Sana pag-share na naman ang aming grupo, the Limbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region 2. Magandang araw sa ating lahat. Maraming salamat.